So yung word na waiting, I'd like to correct sometime yung waiting. In other term ng waiting, serving. Serving. Waiter. You are waiter of the promise. At I believe, the reason ng church ages ay pop up, word the pop up, they had a pride, high-minded, and proud. The reason why they're calling to be a bride. So pag ang bride, pagka sa natural mga kapatid, kapag ikaw ay vice mayor, mayor, president, siyempre asawa ka ng kilalang tao, pag hindi na-check at na-balance, mayabang yan. Diba? Nagiging mayabang, siyempre bride ka ng Diyos. But the reason why they are so proud, and then sa Revelation chapter 3, I think somewhere in verse 17, they are proud, need nothing, they don't need nothing, hindi sila nangangailangan ng anumang bagay, because if you are a bride or wife of a king, so hindi ka nangangailangan. You are one of the wealthiest personality sa kingdom, because what the king's possession also will be the bride's or the wife's possession. Diba? So the reason why God ended that dispensation of the church ages, the bride materials, or is it to say the bride kingdom, dahil mga kapatid, masyado nilang in-enjoy, masyado na in-enjoy yung kingdom. Remember, the New Testament, ang kanilang designation to be or be a bride of the Lord. But different thing, ang covenant of Israel, they are called to be kings, servant. Diba? Sa Book of Revelation, they called eunuch. Different terms, eunuch and servant, the same thing. And the servant and eunuch is not greater than the king. So, the reason why we are obedient and humble. So, we are not greater than to our king, to the king. Kaya ang chapter 14, wheresoever he goes, they followed. Kasi servant siya. So, ang servant, mga kapatid, they are obedient. At nakikita ko, mga kapatid, na kapag hindi ang isang believers nowadays, matigas ang ulo, may paglalagyan siya. Nakuha niyo po ba? May paglalagyan. Mag-discern na natin na, isang araw baka malaglag. At beside of those things, I always knelt down before the Lord to pray them all. Sabi ko, Lord, what? Kasi once na sila pumasok sa kingdom at sila lumabas, they are considered wicked. Amen. They are considered na sila yung mga masasama. At there's no chance for them
to be part of the eternal promise. Yun ang malungkot. So, the servant of God knows the will of the Lord. Alam niya yung kalooban ng Lord. Hindi siya kinakailangan turuan. Alam niya, napakabigat po ang ating ang dealing ng Diyos sa atin. Sapagkat ang dealing ng Lord sa atin, isusulat sa inyong, itatatak at isusulat sa inyong puso at isip ang kautusan. Mabigat. Kasi matured tayo. Hindi na natin kinakailangan sabihin na, naalala ko nga minsan na mayroon akong kasamahan sa trabaho. Siyempre, ang isang believers, hindi naman tayo perfect in works, di ba? But we are passionate or willing, to obey or to follow the perfect will of the Lord. Sometimes, kumanta siya. Banal na aso, santong kabayo, na-offend ako. Sabi ko, Lord, ito bang mga tao na to ay hindi ko makukuha dahil baka hindi ako nagiging mabuting testimony sa kanila. Imagine, sometimes nag-post ako. Kasi, pinakamasakit na nangyari sa buhay ko yung mga kapatid. Yung kasama ko sa trabaho, kumanta ng banal na aso. Kahit na hindi pa ako ang pinariringgan, na-offend ako. So, kasi, sabi ko, Panginoon, hindi ako nagiging buhay na patotoo sa kanila. Siyempre tayo, as long as we live, we did wrong sa Lord. But because of the covenant of the Lord sa ating forefather kay Abraham, sa unconditional covenant, everything, every sin have been done. So nawala. But sa ating panahon mga kapatid, this is not, we not talk about the yoke of the Lord. We are talking about the testimony, our testimony. Because our ministry for today, ano ba ang ministry natin sa ating kapanahonan? Is to express the certain scripture sa ating kapanahonan. At now nga mga kapatid, nais kong dumako sa important part ng ating message, and I title this Everlasting Covenant, and ang subtitle dito ay Unconditional Covenant. So let's continue. Sa Hebrew 9:16, for where testament is, there must also of the necessity to be death of the testator. For as the testament is of force after man dead, otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. So dito sinasabi mga kapatid na nangangailangan ng kamatayan ng gumawa ng testamento upang magkaroon ng ito ng kapangyarihan o epekto, upang siya ay magkaroon ng bisa. So, yun po yung testamento. At alam natin na may New Testament at saka may Old Testament. So, yun na rin po ano. Napakasimple. Kinakailangan i-reject ang Old Testament at New Testament upang magkaroon siya ng bisa. At hindi nila intindihan ng mga mundo. Akala nila,
na kapag ang New Testament, inireject may mga rejectors na dumating sa panahon natin sa New Testament, isang sumpa. Hindi nila alam biyaya. Kita niyo po ba yan? Kinakailangan ang testament ay may magtakwil, may mag-deny, may mga scoffers, at may mga tinatawag na mockers, may rejectors, no? Para magkaroon siya ng visa. So sa panahon ng Old Testament, nireject ito ng Hebrew. Sa New Testament, nireject ito ng mga bride. So napakasimple po, kapatid. Diba? Ibig sabihin, yung kanyang testamento, beginning sa Acts chapter 2 hanggang sa February 28, 1963, kinakailangan may mag-reject dyan. Kasi hindi nila makukuha yung kanilang position as a bride kung wala magre-reject. Hanggang pangako na lang yan. So, kawawa. Ang mundo kung hindi matatapos, kailangan mag-end siya. Hello, are you there? Are you following? So, let us continue. I hope na whereupon neither the First Testament was dedicated without blood. For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of the cows and of the goats with water and scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book and all the people. So dito mga kapatid, ito yung covenant, kinakailangan na may sprinkle, tamaan sila eh. Kinakailangan tamaan kayo ng bago ng mensahe, dagdag kayo niyan, kailangan dumating kayo sa unawa. Hello, are you there? Kinakailangan from the pulpit, mula dito sa espongha na yon, tamaan kayo. Sa pulpit ito, kinakailangan may makasalo. Hello? Ito na magkaroon ng redemption. So yung kung dapat may nakukwitin. Amen? Meron nakakaunawa. So kasi pag nakaunawa ang isang tao, it follows changes. No? May mga pagbabago. At hindi kinakailangan, kaya nga ako komisyon, hindi na nagtuturo, gawin mo ito, mali yan. So alam ng tao na mali yung ginagawa niya. Banal na aso, santong kabayo, natatawa ko. Kita niyo po ba yan? So, meron tayong tinatawag na konsensya. You know? May konsensya tayo. Meron tayong tinatawag na instinct. Ngayon, ilagay nandiyo sa ating puso ang ito, Holy Spirit, tagapagturo. No? So, gusto ko po kayong i-lift up, iangat. Kasi kayo din lang tayo, din ang masasaktan. Kapag mayroon tayong narinig kahit sa radyo, banal na aso, santong kabayo, natatawa ko, kahit sa radyo lang po yan, mapapaisip ka. Ako ito. Kasi alam ko ng mali, na iniquity ako, patuloy pa akong gumagawa. Alam niyo ba, meaning na iniquity, knowing the truth, pero patuloy pa rin nagkakasala. Alam na natin mali. Ang iniquity, mga kapatid, matindi ang demonyo po yun. At this is the power of God. Nowadays, to win the battle. Satan never stop working day and night, 24/7 to deceive us. Pero tayo nag-stop tayo, pananalangin, pagbabasa, talo tayo. Talo tayo. The reason why we sometimes felt weaknesses. The spirit is willing, but the spirit
Sweet. Gusto ng Espiritu Santo, pero yung kasi, ako mas gusto ko to yung spirit of servant kaysa yung spirit of bride. Pero ang Israel bride din po yan. Pero yung spirit of servant, sa Old Testament, nakita niyo patuloy sila. Ilan lang po ang mga nakatupad nun. Pero itong panahon na to, mga kapatid, in this last day, God called Israel always to be His servant. Na sumunod. Hello? Sumunod. Kung makita natin si Reina Esther, no? She broke the law. Saan ito mag-broke sa law eh? Papunta siya doon sa king chamber, dahil alam niya na si Reina. Hindi man na siya nahingi ng paumanhin. Mahal nari. Ako naglakas na loob na pumunta rito. At least kahit alam niya asawa niya, ipagpaumanhin po rin. Ng aking kapangasan. So hindi alam sa kanyang kawan. Sabi niya, punta ako dyan. Patay kong patay. Para hinil lang ang ulo ni Haman. So, ganun po, ano? Sometime yung pong, maganda po, makita natin si Abraham. Ang God was pleased to Sarah when she called Abraham as Lord. Tinawag niya si Abraham, Lord. Natuwa ang Diyos kay Sarah. Sarah is the type of Israel. So, ang wife, meron siya pong designation na siya servant. Hello? Servant siya. Hindi lang sa wife. So, ang isang pinaka-obligation po ng wife is to serve his or her husband. Her husband. Hello? Yun yung kanyang attribute. Mag-serve siya as a servant para sa kanyang husband. Hello? So, pansinin niyo po, masakit po ang katotohanan. Kaya maraming lalaking nag-aasawa ng ibang nangangaliwa dahil nagkulang ang babae. Hindi nagluluto, hindi naglinis ng bahay, puro madyong, sugal na lang. Inuulap pa sarili niya kaysa rin sa... Kaya lalaki nagagago na rin. Hello? Are you there? Kasi yun po yun, kapag ang isa pong relationship, hindi alam ang posisyon ng isa. Sa bawat isa, nagkaroon ng problema. May meaning po yan. Ano ba yung wife? Dapat alam niya, ano wife? Ano ba ang son? Ano ba ang husband? Pero sa wife, son of David. Ano ang son of David? Dapat alam natin kung ano ang ministry ng son of David as a king and judge. So let's continue. Ikaw po na ito. Sa Romans 11:24, I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, least you should be wise in your own conscience, that blindness in part is happened to whosoever, until the fullness of the Gentiles become in. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer. Hindi maganda. Amen. And shall turn away the ungodliness of Jacob. So ito maganda. When the deliverer comes, he shall turn the ungodliness. Ano yung negative ng ungodliness? Okay ko. Magiging masunurin po yan. Magiging makadiyos. Ito ministry natin. Pagdating ng deliverer,
So alam naman natin, natural land, spiritual land, and eternal land. Di ba? Garden of Eden condition. So in the book of Ruth gives a beautiful picture of Boaz and Noemi had lost his estate. So ito yung panahon ni Noemi. Magbiyanan po yan si Noemi, nagbenta ng kabuhayan, mga lupa, ng ibang bayan. Dahil pinagbabawal ang pangingibang bansa sa Bible. Nakita niyo po ba ito? Walang thought dito. May tinamaan po ba? Sabi ng mga Bible, ingatan ninyo ang iyong asawa tulad sa isang babasaging bagay. Talagang hindi kalooban ng maghiwalay. Gusto kong bigyan po ng diin. Hello? Ito po mensahe lang, ano? Pero sabi, you know. So ito yung nangyari dahil sa sila ng ibang bansa. Ang gusto ng Diyos talaga sa land mo. Doon ka kung saan ka tubo. Nalugi sila sa negosyo, namatay, pinatay ng Diyos ang asawa ni Naomi. Pinatay ang mga anak, natira, dalawa ang kanyang malugang. At itong si Ruth lamang ang sumama sa kanya. O nasaan ka? Doon ako kung sino ang Diyos mo. Saan ka magiging Diyos? Sabi dito ni Ruth. And you know, you heard me preach on. It haven't you. Raise your hands up if you heard me preach it. So you understand, si Boaz had become Redeemer and he was the only one that could and had to be a kinsman. And your kinsman. Kinsman means kamag-anak. Alam nyo, kamag-anak ang tutubos. Kadugo, kalahi. Hello? Wala talagang part dito ang Gentile kasi hindi sila dapat tubusin. Kaya nga ilugpong sila eh. Ang wild branch kaya ilugpong upang maging kabahagi. Part, humitit eh. Nakuha niyo po ba? Ng lahat ng mga pagpapala. Kaya i-grab sila. So ibig sabihin, yung kaligtasan nila dahil nakatugtog sila sa atin. Kahit hindi sila against sa law of nature. Eh ngayon, mayayabang pa. Diba nga? Pero nakita nila ito. Kaya lang pala sila liligtas dahil itugtog sila sa atin. Hello, are you there? So dapat hindi magmalaki. So makita ninyo kung gaano ka-special tayo sa Diyos. Na kaya lang pala sila liligtas dahil sila na atin. Dahil sa Hebrew, kaya sila naligtas. Dahil sa lahat ng mga kinuha nila. Are you there? And in redeeming Naomi, he got Ruth, and that was Jesus, Boaz time. So type si Jesus ni Boaz. Alam natin si Boaz eh. Tinubos ni Boaz yung lupain niya, kasi yun ang law sa Old Testament. Kapag yung balo, namatay, yung pinakamalapit na kapag-anak, kung may mga nakasanlang mga lupa, tutubusin yan. Ibabalik dun sa, kung sino yung pinakamayaman, na may kakayanan tumubos. Ibabalik mo na sa kapapakasalan nyo, babae. Yun ang law sa Old Testament. And when he redeemed Israel, he got the Gentile bride. So, kasi itong si Ruth, na malugang ni Naomi, Gentile yan, switch the time. So then, you see, the very beautiful, we have it on tape. I'm sure he's somewhere, you'd like to have it. So ito yung, once na kinubos yung lupain, nagkaroon ng Gentile bride. So, Gentile bride. So, ba't yung Gentile bride, and this is the type of the New Testament, type ng Gentile dispensation, ng grafted kingdom, the wild ones, the Gentile, type yun si Noemi. Pero tingnan po natin yung covenant ni Noemi. Sa Hebrew 3:10, because of the blood, na binambayad ni Jesus Christ dun sa possession nila para sila ma-redeem, mapag-aari nila.
Sabi dito sa Hebrew 13:10 hanggang 20. Let's read specific, kasi tayo ng Bible. Sa Hebrew, now God of peace, Hebrew 13:20, that brought again from the dead our Lord Jesus, that the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Through the blood of the everlasting covenant. Ito yung emphasis natin. Everlasting covenant. Let's give you ear in order to understand this well. Sa Tagalog, sabi nga ni, this is the title, Everlasting Covenant. Ngayon, ang Diyos ay ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo na walang hanggang tipan sa mga tuwid bagay ang Panginoong Jesucristo. So, meron pang word na pastor. So, ito po yung ating scripture for today, yung word na everlasting covenant. At gusto ko pong bigyan to ng isang emphasis o diin. Diinan po ito. Para makita natin na dito po nahulog yung mundo. Without shedding of the blood, there's no remission of sin. Wala silang salvation. That's what they believe. Ito ang question niya, blood, sasabihin mo, tapos na wala ng dugo. Paano kayo maliligtas? Ito yung issue, di ba? Sometimes, mag-raise up ng mga tanong, blood, paano ba? Mga antikristo kayo. Kasi sinasabi ng tapos na wala ng grace, wala ng dugo, di na kailangan ng dugo. At yan, ipaliliwanag natin to. Hello? Paano ba? Without the shedding of the blood, there's no remission of sin. Ano yun ba? Sasabihin niyo ba, ay, paano kayo maliligtas? Paano kayo magkakaroon ng kapatawaran? Wala na pala kayong dugo. Hello? This is a great message. Sabi ng Branham, sa Hebrew 13:10 and 12, if you have pen, write down this verse and one and chapter, Hebrew 13:10 to 20, at pakibasa po niya sa Bible. It ain't got time to read it. Wala na akong time para basahin. Put it down. Ito binanggit din pala rin ba? I was going to read it. It's called the Everlasting Covenant. The blood of Jesus Christ is called the Everlasting Covenant. Yes, sir! Ano ba yung everlasting? Everlasting covenant. Why wasn't it called eternal covenant? Bakit hindi tinawag ito na eternal covenant? Bakit tinawag na everlasting? Magkaiba ang everlasting at eternal? One of the pastors says na everlasting covenant is eternal. Pero hindi po siya eternal. Tingnan po natin. Because that it would be eternal when we are redeemed, it's all over then. Kapag tapos ka na, tapos na. Hindi na siya may hangganan pong everlasting. Tapos na. Ang lasting pumasok na, tapos na. Remember, sa New Testament, they called as individual. Nung yung huling binhi, hinihintay lang yung huling binhi na dumating o yung huling bilang ay dumating, hindi na kailangan yan. Kasi everlasting siya, hindi siya eternal. Ang covenant, ang New Testament, hindi po siya eternal. Kasi kung eternal siya, hindi makukuha ang mana. Kinakailangan siyang matapos. Ganon din ang Old Testament. Ang Old Testament, tinawag sila hindi individual, kundi as a nation, as a group. So yung cross of Calvary, upon rejecting the Messiah, during that time, we are all saved. During that time na yung huling binhi, pumasok na at direject ang message ng Malachi 4, ang message ng prophet, ang message of restoration, nung pumasok na ang huling binhi, tapos niya ang New Testament. So, Brother Mark, ano ginagawa mo dito? Ninyo dito? The trial is over. It's about to judge the whole world. Napakasimple pong message natin, hatulan ng mundo.
ligtas. Kasi tapos na po ang covenant. Atin na ang pag-aari natin, atin na. Tapos na. Naibigay na po yung mana. Nabayaran na ni Boaz ang inheritance. Napakasalan na si Ruth. Hindi nag-break si Ruth. Ruth wife na. Nakasal na sa Clause 1963. Nagkaroon na ng tinatawag ng marriage supper. Hello? Sa Clause 1968, kasal na. At remember, dun po sa diaryo na yon, I forgot the company, Life Magazine. Nasa front page po ng Life Magazine. Kasama ng Clause. Alam mo kung anong nasa front page? Isang mayaman. Ikinasal sa isang mahirap. Nung ilabas po yung diaryo, kasabay ng Clause. Hello? So when we are redeemed, it's all over then. It's an everlasting. It means certain amount of time. Everlasting means certain amount of time. Till time is out. Hanggang sa matapos ang oras. Iba ang eternal. Eternal means like a circle, there's no stopping point. Everlasting, certain amount of time. There will never be another time. At pagkatapos itong everlasting, wala ng time. Kasi certain lang siya. Pag sinabing certain, hindi ka ubrang magdagdag. Eh, ano ginawa ng mundo? After ng 1963, nagdagdag sila. Naging break ang body. Abnormal. Ang hilalaki, naging dalawa. Ang hililiit, naging dalawa. Naging labing isang kamay, ang daliri. Naging break. Isang katawan, dalawa ulo. May mga ganyan, di ba? Maraming mga Pinoy pinanganganak na ganyan. Break. When time runs out, we won't need no covenant. Nakita nyo? Pagtapos na raw yung oras, hindi na natin kailangan ng covenant. But until time runs out, hanggang sa matapos, we need no covenant. Tapos na po, mga kapatid. Judgment na lang. Ano nandun ng lightning, thunder, wala na pong mercy. Nung kunin yung book sa chapter 5. Hello? So, ang emphasis natin, ano ang ngayon ang ating ang baptism of Holy Ghost, ano ang ating assurance nga na tayo magliligtas? May sheep, no may voice. Kilala ng aking mga tupa ang piling ng kailang Panginoon. They followed wheresoever he goeth. He knows the will of the king. He knows the will of the king. So ito po yung yung ating kuwan. Hindi tayo law. But we are identified to be a servant. Servant. And the servant is not greater than his king. Hello? And the servant, siya po ay mga kapatid ang servant, siya ay masaya. They are happy to follow the king. This is their privilege. Na sumunod sa hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Hello?
Let's continue. It's later than written. I saw another mighty angel came down from heaven, clothed with a cloud and a rainbow upon his head. If you notice, that's Christ. See? Because he is the Old Testament was the angel of the covenant, and he is directly coming to the Jews now for the church is finished. See? Ito mga nakaraang gabi, no? Tinitingnan ko yung kalalagay ng covenant na may pitong, nung libro na may 7 tali. At nung inabot ng Corderos chapter 5 ng Book of Revelation ng libro, may 7 tali po yan. At according chapter 5 ng Book of Revelation, itong libro na to, written within and the backside. So yung tali nasa backside. Amen po ba? Kung wala sa loob yung tali, nasa backside. At isa-isa kinalagyan from Ephesians hanggang kay Brother Branham, hanggang sa last messenger. At pabubuksan po ba yung libro kung may sa 7 tali, may natitira kahit isang tali? Hindi. Yung last na tali po magbubukas, ang last messenger. Tama po ba? Para malaman ko yung nasa loob. So, ibig sabihin, hindi yung lahat ng mystery, hindi malalaman sa 7 church ages kasi nasa loob sila. After the church ages, saka malalaman lamang yung mystery. Sino ang magbubulgan ng mystery? Tayo! Amen. Hindi sila. Kaya sa Revelation chapter 10 po yung binuksan. Tayo, andyan tayo. Sa panahon ni Brother Branham, there's no one na nakaunawa nito. Ngayon ko nakita, walang nakaunawa sa kanila. Striking. Kasi nasa loob sila. Paano lang may nagtinda nasa loob? Kaya sabi na ba, no one to sabi ba, hindi mabubuksan ng selyo, kundi tapos ang church ages. Kasi nasa labas po yung tali, at ang huling tali si Brother Branham at tayo, ang backside po. You can never reveal something unless it is finished. Hindi mo ubrang buksan ng isang bagay hindi sa tapos. No. Are you there? Goel means redeemer. In Hebrew Bible, the biblical tradition, if the person nearest relative of another is changed with the duty of restoring the rights of another and avenging his wrong, was Goel redeemed? One duty, to purchase. Goel means to purchase. So, isang malapit na kapag-anak. The term Goel also used in reference to the other form of redemption. Redemption means Goel. Parehas lang yan. In Isaiah, book of Isaiah, God is called Redeemer of Israel. No? And God redeems His people from the captivity. So, we are captive of what? We are bound of what? Of our sex birth. Of our carnality. Diyan tayo lalabas. Of our tradition. Amen? Of our intellect. Of our religious ritual. No? So doon tayo lalabas. To those systems. Sistema po ang lalabasan. Kaya, titingnan po natin, once na tayo nag-move, is it the will of the Lord? It is biblical na ako'y tatapusin ng Redeemer ang aming paningin ungodly. It is godly or ungodly? Meron tanong tayo eh. So sabihin mo sa sarili, tingnan ko nga sa scripture, ipanalangin ko muna bago ko gawin ito. Yan po yun eh. Kaya yung iba po mahihina, matigas ang ulo. Alam na ng mali, gawa pa ng gawa. Ano na, sambulat siya. You cannot put the wine sa old skin. Saan sa Bible, sa sambulat yan. Kaya maraming sumambulat eh, masambulat. Kasi sinisilid yung Revelation eh, hindi naman nag-choice. Ano na sa araw, wala na, hindi nag-himba. Hiyak-hiyak na sa sarili.
I'm serious. Pag alam mong mali, tigilan din. Sa araw. Ito ba hindi ko kayo tito tinitira, mga kapatid? It is the revelation. Ini-uplift ko po kayo, inaangat. Kasi by my experience, as a man of God, as a preacher, marami na po ako nakita sa magulang kasi matigas ang ulo. Hindi po ito basta kayamanang panlupa lang. Ang eternal life, mga kapatid, walang presyo. Word the eternal, mga kapatid. Kapalit. Dito. Kaya, ang may revelation, mga kapatid, hindi may pagpapalit. Yung bagay na eternal sa temporal na bagay. Hindi. Never. Kasi once tayo naniwala sa isang bagay, titindigan po natin yan. Or else, we are doubting to believe. Kung tayo nag-alilangan, madali lang kumontra o sumalansa. Let's continue. But John wept. Here is what I think. He wept for because bakit umiyak si John? Sa chapter 5 ng Book of Revelation. He wept bitterly. Umiyak ng may katangalitan. So si John may revelation. So let's put ourselves in the place of John. In place of John. Bakit kinakailangan natin umiyak? Nung makita natin walang masumpungan sa langit. Iyakan natin ito. Sa lupa para makapagbukas ng libro. Bakit si John umiyak? Kasi si John binili yan eh. Tao ng Diyos yan, alam niya. Bakit? Bakit tayo dapat natin iyakan na hindi natin ito maintindihan? Iyak na! Tayo din dyan. Kasi ang libro, hindi yan. Sa panahon ni John, ang libro, ikaw yung libro na dapat mong iyakan. Kung dito ma-open kahit ma-reveal, umiyak ka na lang, umiyak! Kasi wala tayong kaligtasan kapag hindi ko naintindihan. Iyakan mo. There is here! Maintindihan rin yun. Ang scripture, mga matatag, ilagay natin dito. Sabi mo, if you couldn't find Jesus Christ in the Bible, if you couldn't find yourself in the Bible, continue to read it day by day until you find out that Jesus is the name of the Lord Jesus Christ in your name. Sa Bible. Sabi sa Bible, search the scripture and in them you will know that you have eternal life. Nakasimple po ng Biblia kung tama po ang puso natin. Simple. Bakit nahihirapan na iba? Because they are not part of the eternal thought of God. They are not came from God that formed heaven. The way up is the way down. Lahat lang ng bumaba ang aakyat. Hindi sila mga anak ng Diyos galing sa eternal thought of God. Never pong nangyari. Naalala ko nung minsan. Sabi ko, Brad, mag-fasting ka? Para lumakas ka. Hindi ko kaya yan. Hindi ako tatagal. Sabi ko, wala kayong budget na sa loob ko. Kung fasting lang, hindi mo makayang gawin. Hindi mo rin kayang sumunod sa Diyos. Kasi ang fasting, nagpapalakas po yan ang katawan. Kapag meron tayong pagkahinaan, ipag-fast po natin sa Diyos. Saan may bibigay. Pag nakaharap na tayo ng panghihina, nahihina ka na. Pag-fasting po, subukan nyo, kinabukasan lakas ng pananampalataya niyo. Pray kayo ng pray. Pray ng pray. Kung meron tayong mga problema, fast tayo ng mag-fasting po tayo. Tanong natin, Lord, bakit dumating sa buhay natin? Buhay ko ito. At tandaan nyo, kahit kailan hindi magkakamali ang Diyos ng desisyon sa buhay mo. Kung bakit nangyari sa atin yung mga bagay. Hindi magkakamali. Kaya sabi nila, ba't nangyari ito? Wala yung kotse natin. Wala yung pwesto natin. Lupa natin. Sabi ko, everything is according to the plan of God because He has the purpose in our lives. Sabi mo ba, pag yan, hindi mo kailangan yan. Ano
anumang bagay sa buhay natin. Relationship, wealth, friends, work, hindi natin kailangan pag inalis ng Diyos. We are servant. Bakit malala natin si Job? Nilalagay pa nga niya yung ulo. Bakit? Hindi naman mangyayari ito sa buhay ko na hindi desisyon ng Lord. Alam niyo mga kapatid, walang bagay na nangyari sa lupa na hindi pinahintulutan ng Lord. Dahil may layunin siya. Magiging ito man ay akala niyo mga kapatid na si Job, alam ni Job na, kasi masama pala yung asawa ni Job eh. Unbeliever. Kaya si Job nilagyan ng sakit, para yung asawa na yan. Siguro permisyo. Sakit ng ulo. So, isa sa purpose ng Lord yun. Di ba? Mga anak, masuha yun din. Iniinom, kaya nga, nagkaroon ng problema. Di ba? Kaya pinatay ng Lord. Pinatay ka ng bagong pamilya. Bagong asawa, matinong mga anak, matinong kwan. Ito mo siya, pag nung yan ay gumaling, at ang kanyang kutis, nagkutis bata, baby. O, ayun na, mas liwatan dito babala. Kutis, baby. Ibinalik pa, higit to kayamanan. At napunta na yan, tao. Na ang Diyos ni Job ay Diyos. Yung lahat dating nanglilibak, pero mga napahiya. So, if no man was worthy and could open this book or book of redemption, the whole creation was lost after ng closing ng church ages. Kung mapapasin po natin, it is about the claiming time. After ng church ages, hindi sa church ages sa claiming time, kasi buhay pa ang testator. Buhay ang testator. Here is the book. Here is the title deed. This is the title deed, the book. So kung di tayo dumating, sa palagay niya maliligtas sila. May pag-asa sila. Alam mo, ang Bible, reverse po yan. Akala nila, nagkaroon na lang baliktad ang Bible nung anong pumasok ang Satan sa din. Una po tayo. Hindi ang church ages. Think about it. Una po tayo. Kaya tinawag tayong first born. Kita niyo? Tatawagin ka bang first born? Huli ka. Una po tayo. Kung maalala po ninyo si Adan at si Eva. Una po ang seven seals. Seven seal. Kesa sa rest of the seal. Una po ang seventh day. Kesa sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 day. Una ang seventh dimension. Kesa sa rest of the dimension. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una ang God. Reverse po yan. Diba? Una tayo. Kaya pagdating sa langit, pag inilagay natin yung this is all about all of yours, all of your name is in here, in the book. Hello? Una to. Oh, nandiyan na ba? Bakit hindi ba kiningo na? You were there before all things. Nandun na tayo bago. Akala na hindi ulit itong mundo na to? Hindi. Hindi una yung mundo na to. It was in God's purpose, in the foreknowledge of God. Amen. Hando sa, at the back of the mind of God, hando na ang lahat ng bagay. Una ang thought kesa sa word at saka expression. Una ang logic kesa logos at logistics. Sino? Alin ang una? Sige, isipin niya ng ulo. Kaya ang sabi sa Bible, baliktad ako, sabi ng Bible, ang inyong kaisipan, baliktad sa kaisipan ko. Baliktad ang tao. Hello? So,
And it will be offered to the kinsman redeemer that can meet the qualification. And God's own law, and he can defile his law, can defy his law. Alam mo yung law? Kung ano yan? Alam mo ang law? Hindi po pwede na, wala na tayo sa law. Hindi gano'n, mga kapatid. Kung wala na tayo sa law, kasama sa law, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Gusto mong bakansin. Wala na pala ito. Hindi lahat kaalis dyan. Kaya sabi, wala na tayo sa New Testament. Huwag pa lang kahalin ng Diyos. Nakasulat sa New Testament, love your God with all of your soul. And love your neighbor. So check, sabi ko, we should check in balance always. Anong tinapos niya? Attribute ng bride, ang tinapos ang wild branch, ang grafted kingdom, ang wild olive tree, tinapos ang dispensation ng Gentile, time ng Gentile, tinapos ang palakay for, yun ang mga natapos po doon. Tinapos ang blood. Ano yung tinapos? Diyan. Tinapos po yung individual ang masasay. Tingnan po natin kung ano lang tinapos. Sige, kung tapos na ang New Testament, nakasulat. Sa Old Testament, pwede ka mag-asawa ng marami. Sa New Testament, isa lang. Hindi mag-asawa ka ng marami na. Magiging intellect niya. Hello? So, kaya sabi ni Barber, bago sa mamatay, yung huling turo ng nakalaang Huwebes. Huwag niyong gawin ito sa pamamagitan ng intellectual na pamaraan. Wow. Amen? Para ko ito. Para ko ito. So, and let's continue. God required a kinsman redeemer who was worthy, who was able to do it, who had the substance to do it. Meron siya talagang sapat na kakayanan at pag-aari, pambayan. Tapos na po yan. Sa ating panahon, mga kapatid, we are the ones na magdi-declare na tapos na, bayad na. Huwag ka nang mag-alala. Amen. Hello? At may mga servant na, ang magdi-declare niyan, servant! Servant na magdi-declare. Servant sila. Eunuch. Hindi nagkaroon ng anumang bahagi. Mga banalbas, kung naakala ninyo na banal ang New Testament, kaya sa panahon natin, mas banal po itong panahon natin. Mas banal po ito. Kasi ang Word of God, from glory to glory, and from word on top of word, on top of word, mas banal po itong panahon natin. Mas banal, dapat mas masunod tayo kaysa sa nakaraang panahon. Kasi mas mature po itong panahon natin. Mas marami tayong mga materials para malaman natin kung anong tama at mali kaysa sa panahon nila. Mas higher word po ito. Higher word of God. Higher level of understanding. Mas mataas po ito. Let's continue. There was also two covenant gifts given to the free people. We are going to speak of them in the morning. And one of them was given to Adam on condition. Ito, paano na po tayo doon sa aming subtitle. If you do this and don't do that, but the law was broken. Adam broke in the Garden of Eden. So dahilan. The first law, they broke in what manner? Amen? Do you know in what manner they broke? How they broke the covenant? In what manner? Iwasan ko po sana na ganito. Kaya lang nakapanto tayo. Napasin ko po, pinag-aralan ko po yung aking space ng nakaraan. Pagpalambon o Tagalog pa lang. Hindi masyadong konsaman. Maganda ang pag-deliver. Kaya, kasi ayokong nayayabangan. Iwasan ko po yan. Kaya, itong mga hindi masyadong nakarelate dito sa English, ay, we believe God is faithful and true. Selyado po kayo
at maintindihan ko ito. Sabi dito, in what way was even Adam did wrong sa Genesis? Ang first thing na ginawa dito ni Eve, upon the conversation of Satan, or dun sa the old serpent, dun sa book of Genesis, in-entertain niya kasi. In-entertain niya. Dapat di nga niya nilapitan yun. Kaya kung minsan yung makipag-usap tayo ng matagal sa unbeliever, pansinin niyo po yan, nagkakaroon po kayo ng, yung spirit niyo kung puspus kayo, pag isang oras niyo pong pinakausap ng unbeliever, tandaan niyo po, paglabas niyo kasi ng mahina kayo. Pansinin niyo po yan. Kulong kayo sa kwarto, usap lang kayo, walang kayong pag-uusapan, hindi puro salpi po talaga, ibigay sa inyo puro negative eh. Kasi nasa negative kingdom siya. Ito, nasa positive kingdom. Paglabas mo po. Never po kayong humingi ng payo sa mga unbeliever. Kasi mali po yung papayo. Never. Yun po yung malaki. Nakikinig po sila sa his of Satan. The sweetest sound is the his of the snake, of the serpent. Yun ang pinakamatamis. Amen? So sabi ni Branham, you are going to speak them unconditional. So, ano ang kaulit? So, nag-doubt si Eva sa Word of God. Mag-alinlangan siya. And then, nung mag-alinlangan siya, she disbelieving the Word of God. The spirit of unbelief came in. Doubt first, and then unbelief. So, sabi ng Bible, sabi ng Branham, maging ang Bible, ang mortal sin o yung unforgiveness sin was or is the unbelief. Kapag ka may unbelief tayo. Yun yung pinaka-mortal na kasalanan. Unbelief. So, let's continue. So, yun, naging sa first covenant. The reason why, hindi po pumasok yung first covenant kasi conditional yun. Sa araw na kainin yan, sa sandaling kainin, mamamatay na yun. Huwag mong kakain. So, kaya pumasok yung blood, yung Redeemer, yung kinsman, sa cross of Calvary, para sasabihin ng Diyos, o sige, I did pay your sin. Pinayaran ko na yan. It is not your, hindi yan, hindi dahil sa iyo, kaya ka naligtas. It is my merit. Gawa ko ito, ginawa ko ito sa cross of Calvary. I paid this already. So, ano gagawin mo para maligtas? Just believe. Pag ang isang tao naniniwala, ligtas siya. But yung paniniwala niya, dapat may nagkuhan eh. Kasi yung word of God ay nag-blend din sa flesh. Yung eternal na bagay nag-blend sa flesh, ano ang resulta? I-express mo yung eternal na bagay. Amen? So yung mga lukot na konti sa buhay mo, kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay, walang maliit at walang malaki. Ang masama lang yung sinasadya. Nagkaroon ng ambiguity. Remember, dun sa binanggit ko dun sa message natin na ano yung message natin before nang pumasok tayo dun sa nakarang nating message, praising to the Lord. You know? About the covenant. No? Sa chapter 24. Chapter 9, verse 24 ng book of Daniel. Sa covenant, yung Gabriel's visitation na kung saan tatapusin ng Diyos yan para sa Israel. So nakita ko, yun yung seals po ng Israel. Yun ang mga selyo na trumpet of Israel. Yung 6 trumpet. Mapapansin nyo po yun, 6 po yung 6 purpose of Gabriel visitation. Sino yung pang-7? Kasi a number of 7, sabi ng Branham, the spiritual word. So the Lord Jesus Christ himself, siya yung Redeemer. Siya yung gagawa, the maker. Siya yung doer. Amen? Ng mga bagay.
Di siya yung giver at yung 6 ang receiver. The Bible said, all Israel will be saved, but don't mean Jews. And Paul said that Israel which is inward, or Israel outward, as we spoke of other night, it was Isaac's children by sex, but the law that was given to Christ, which was Abraham's royal seed. By grace, all Israel is saved. So, by grace pa rin tayo naligtas sa biyayaan ng Lord. So, that's all. That Christ is saved, all God's second covenant, but all these things foreshadow Christ. So, si Christ po yung lahat ng everything po si Christ. So, remember, ang Bible lagi lang po tumutukoy, lagi yan. Ang creation of God lagi tumutukoy sa male and female. Sa husband at saka sa bride. O sa husband at saka sa wife. Doon sa Genesis, wala naman si Eve talaga doon eh. Lalaki lang na doon. O tama ba? And makita natin, may female part pala si Ada nung kinuha sa kaliwang tadyan. Tama po ba? So lumabas pa yung female pala. Kaya lang, by product. Hindi original creation. Kaya weakness siya, mahina siya. Kaya church mahina. We are tied to the church mahina. Alam ng Lord na hindi natin kayang tuparin yung kanyang kalooban. Ano? Kaya ang ginawa niya, sabi niya, I paid it for you. Kaya walang dapat magmalaki. Ang masama lang, yung pong intentional. Yung alam na natin mali, okay lang yun before forgiveness. Hindi ko kasi alam ko na mali pala yung ganyan. Ngayon, alam mo na, meron na. Guilty na yung tao. Kasi alam na niya. Tandaan mga kapatid, ang isang batas, kapag ang isang tao ay inosente at hindi niya alam, may kapatawaran niya. Inosente siya. Kaya nga sasabihin di sa korte, inosente yung tao na ito. Hindi niya alam. Tandaan niyo po ba, yung bata po ba, na edad na 3 taon, nakapasok sa tindahan, dinukot yung bundle ng pera ng may-ari tindahan, meron pa kaso lang. Yung kaso? Wala. Pero kung halimbawa, 30 anyos, 50 anyos ka, dinukot mo, patay ka dyan. Kaso na. Hindi ka na inosente. So, iba yung inosente mga kapatid. So, what I'm talking about, kapag alam na natin yung salita ng Lord, and yet, ginagawa natin, doon tayo magkakaproblema. We are selling our birthright. Nagbili natin yung ating karapatan sa eternal life. Katulad ni Isa. Hello? So, but the law of God was through Jesus. So, let's continue. Genesis, Galatians 3 verse 7. In this, I say, that the covenant that was confirmed before of God in Christ and the law, which 430 years. So, kinonfirm ng Diyos. Nagpakita ang Diyos, I think doon sa puno ng Memra, at about the sun, about sunset. Noon ay binigay yung covenant kay Abraham. Na ang kanyang mga giging anak ay magiging alipin sa banyagang bansa. Yung covenant ibinigay. Kung mapapansin po natin, ang selyo binigay during the time sa Sunset Mountain kay Brother Branham. Aksidente lang po kaya yan. Na ibinigay yung selyo. Yung selyo ko na itatak ko. Yung aking tipan. Alam ang meaning ng seal? If we found out sa ng seal, ito ay sign of ownership. Yung seal inopen sa Sunset Mountain, ownership, pag-aari. Sa panahon ni brother ni Abraham, yung tipan ng Diyos, noong gumagabi na, ibinigay, napakita niya. Kasi nagandog si Abraham dun eh. Maghapon na, binububungan yung mga hayop eh. Noong gumagabi, saka binigay yung so, ibig sabihin, during the ending, ang sunset is the type of death. Nakuha niyo po ba? Signs ng ending. Ending of dispensation, ending of time, ending of the covenant.
bakit ka ako ito? Sabi ko, tinisilip ko, bakit ang Diyos nagbigay ng covenant during the time na, about dun sa time ng dumidilim na? Lumubog na ang araw. So ngayon, we've answered the issue, and we've got the revelation na yun yung title brother na yung covenant, ikinuntinyo sa atin, yung covenant ng Israel, sunset ibinigay sa panahon ni Abraham, yung covenant ng Diyos, sunset ibinigay ulit, di-renew sa Sunset Mountain. Basahin niyo po yan sa video. Napaka-laan po yan tayo. So let's continue. Cannot be annulled. So, sabi, if the inheritance be of the law, it is no more promise. So, ibinigay yung covenant ng Diyos kay Abraham about sunset, inilabas sila 400 years. So, meron talagang tinatawag na gap bago ito pa rin. So, yung covenant ng Diyos, sa panahon ng Malakay, bago dumating ang promise of God, wala munang ginawa ang Diyos niya. 400 years din po yun. Nakuha niyo po ba? Mula Malakay, hanggang kay John the Baptist, 400 years, saka dumating si Jesus Christ, start din po na kay Abraham. Sa atin naman mga kapatid, 56 years, from the time ni Brother Branham, hanggang sa panahon natin, saka dumating natin na intindihan itong message. Kaya ito po mga kapatid, hindi tayo nananyama, hindi po ito suntok sa buwan ng ministry natin. Hello? So hindi ang inasabi doon, it is no more a promise, but God gave to Abraham by promise. So, ang covenant is by promise. By promise. Hindi ito after the law. Diba ginawa ang law? Binigay kay Moses upang ituro yung promise. And Jesus Christ is the promise. And Jesus Christ is the Word. He is the Word of God. So every bit of the Word of God is eternal. If we have the Word of God, we are eternal, the part of God. Ganun lang po kasi. Hello, let's continue. So Galatians 3:22, but the Scripture had concluded all under the sin, so lahat nagkasala, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. So, matatanggap po natin yung promise niyan by believing, hindi binabanggit yung by faith, by believing every word of God sa ating kapanahunan. Yun po yung selyo. If we don't be, so, ibig sabihin, if we are continuing sa salita ng Diyos, and yet opposing, alalahanin po natin I think a third purpose of angels' prestation, iniquity. Tatapusin ng Diyos ang iniquity. Alam nga naman, paano tatapusin ng Lord ang iniquity? Tinapos lang? Para ganyan lang? Ang message po ang tatapos, kasi sa hindi ng message na tatama sa atin, mawalan po tayo ng gaya sa mga bagay na manlupa. Hindi yung, tinapos na, praise the Lord! Hindi na ako masama. 3 asawa mo, 10 asawa mo. Magnanakaw ka, sinungaling ka. Paano natapos yung Lord? Sinungaling. Saan ka ng sinungaling? Ang kaso niya, panluluko sa tao, kaya yun na yan. So, hindi po ito kanya, mga kapatid. So, yung law of God na binabanggit sa Bible, kaya nga isusulat ko yung aking law sa inyong puso. Ibig sabihin, pati sinulat sa puso mo, alam mo kung mali o tama. Ang inyong mga kasalanan, hindi ko naalalahanin ka. Hindi ko naalalahanin pa. Bakit naalalahanin ito? Kasi nakatatak na. Selyado ka. Selyado tayo. Alam natin na mali at tama. So, manuhuli ng tama. So, hindi ibig sabihin, believers na tayo, pwede na tayo gumawa ng kasalanan. Hindi po gano'n. Huwag gawin natin. Mali po yun. Magiging intellectual po ang tao. So ito ngayon, maintindihan po natin. So kapag tayo tumulay sa alambre, at hindi tayo dumita o may hawak na stick, maluhulog po tayo. Dapat nababalance po natin. Para tayo makatawid sa kabilang side. Sabi mo, Branham, sa bago sa mamatay. 6 days bago sa mamatay. You have to check in balance. Don't do it by intellectual way. Huwag niyong gawin ito sa intellectual na bagay. Pamamaraan.
balik mga dalawa. Dalawa, back, balik. Dalawa, back, dalawa. Ayan. Tama. Ba't napakatang? Back ng dalawa lang. Ha? Dalawa lang. Bakit napakarami ako dito? Back ako, dalawa. Wala tuloy ako. Hindi ko lang kita ko nasa. Dito pa lang ako. Ano ba lang? So sabi, wherefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. So ito yung matibay. So ang law ay tagapagturo lang natin para dalhin tayo kay Kristo. That we might be justified by faith. Justified means you never done it in the first place. Hindi tayo gumawa. Bakit mga kapatid? As we live this flesh, we did sin. Sabi ba, I committed sin 1,000 times a day. Pero hindi po. Kasi po ang kasalanan mga kapatid, tandaan nyo mga kapatid ang kasalanan. Huwag lang sasadya. Every time nag-iisip ka, puro kasalanan ko yung isip ka, mag-doubt ka lang sa word of God. Sabihin mo lang, wala naman akong pera. Hindi lang na ako. O ako ay ganito ako, wawa naman ako. Wala akong pera. Pangit naman yung mga naglalakad na. Lahat ka lang nasa iniisip mo. Kasi ang isip ng tao mga kapatid, time by time yan. Kapag negative ng negative yung kasalanan ko yun. Don't put ourselves sa negative side. Yeah. So dapat po, lalaban po tayo. Fight lang po ng fight. Every time. At tandaan niyo po, we are born, pinanganak tayo ng mga overcomer. We are born overcomer. Hindi tayo pinanganak na loser. Lahat ng mga pinili, mga sila ay mga winner. Overcomer. Walang malalaglag kahit isa nila. Tandaan niyo po. Hindi po ba? Ang malalaglag po dito, tandaan niyo, hindi siya part of God. I'm positive. Never mangyari yan. I'm positive. Kaya ako po ngayon, mga kapatid, kung merong mga hindi nagsisimba, ayaw magsimba. Sorry. The eagle, amen, seek his prey by her own. Hindi siya nangangailangan ng help. Even po yung lion, ang tingin na ginahan po yan. At ang tingin po niya sa kalaban niya, sa kanyang prey, kahit elepante, balik lang niya. Sabi ng elepante, ay, gagawin akong pagkain ito. Tayo umalis na nga. Ang laki nun. Kasi king of the jungle siya. So, ganun po ang eagle po. Hindi yan. Umaasa sa iba. Meron tayong personal revelation. Do not use your eye. Sabi na, sa pula tayo. 20 tayo, 50 tayo. Ba't kailangan ko 1,000? Sabi na po sabi sa'yo na kinakailangan mong magdagdag. I am sovereign. Amen? Ako yung sovereign sa lahat ng bagay. Wala kang karapatan yan. Kung ibigay ko 10, 20, 50, hindi mo problema yun. Tinawag ito para maniwala. Tinawag ko kayo para manampalataya.
Diba? So, let's continue. Sabi dito, but after that faith is come, we are no longer under the schoolmaster, for you are all children of God by faith in Christ Jesus. Faith. Ano ang faith? Faith is a substance. Kasi akala kasi ng iba, ang faith ay yung para kang faith healer. Yung faith yung pag nagpagaling ka ng sakit karamdaman. Faith daw yun. So hindi po yun ang faith. Amen? So gusto kong kunin yung attention about dun sa faith. This is for important thing. Ang faith is a body. It is a substance. It is the real you. It is your eternal substance. Ang word ng substance, ito yung source of all things. Nakuha niyo po ba? Source of all things. Substance yan. Siya yung source, siya yung giver, siya yung magbibigay. It is a body of faith, real thing. Ang faith. Without the faith or body of faith, eternal yun, came from God. In my Father's house are many mansions. Iyon yung mansion ninyo. In this earthly we grow. So yung earthly kasi na isa nag-grow. Pero yung isang body of faith substance, walang groaning, walang pagdapagod, walang pagreklamo, walang kapaguran. Body of faith. Hindi lahat meron yun. Are you following? Siya yung body of faith. Hindi siya yung substance yun. Faith is a substance. Sabi ni Paul. Diba? Substance siya. Hindi yung katulad ng sinabi na, this is it is a solid statement. Kasi, ito po ay this is a furtherance or progressive revelation na dinadala tayo ng Lord sa unawa. Every bit of the Word of God, eternal po yan. Kailangan dumating tayo sa pinaka-senate ng understanding. Yung pinaka-tuktok niya na wala ka ng question. Bakit ganyan yung faith ng iba? Faith healer, di ba? Bakit meron din silang faith? Faith yun, hindi faith. Kasi ang faith natin, body. Amen? Body siya. The great I am. Part of God. No? Part of God siya. Kung tayo may boso, meron tayong balakang na pinagmumula ng mga anak natin, ang Diyos ang utak niya at ang kanyang mind. Doon galing ang lahat. Hello? So, the law of God was through Christ. Royal seed, by grace, Israel is saved. All that in Christ is saved. All God's second covenant. But all these things foreshadow Christ. The law, that the law was unconditional. So, when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made a woman, made under the law, to redeem them that were under the law. We might receive the adoption of His Son. So, first at saka, covenant. Ano ang law ng New Covenant? Ang law ng New Covenant o ng Second Covenant, dapat maniwala ka sa dugo ni Kristo na siya napako. Dapat maniwala ka. Make your bread of God. Dapat maniwala ka sa blood ng the covenant. Dito baliktad. Tinapos ang blood sa ating panahon. So, this is our turn for the day that we really understand what is the message for today regarding the issue of the blood. So the blood is, alam nyo, ang mahilig lang sa dugo, mga kabala. Ang mga kabala, ang ritual nila talagang kumakain ng dugo. Imagine,
Sa Old Testament, doon sa Genesis, bawal pumatay ng hayop niya. Creation of God yun. Perfect will ng Lord. Dapat niya tayo, hindi tayo kumakain ng mga karne. Diba? Mga vegetarian dapat. Gulay lang, prutas. Kasi yun ang talagang perfect will ng Lord. Pero doon mag-fall si Eva, hayop pumatay ng hayop, tao pumatay ng tao, tao kumain ng tao. Yun ang ginagawa na pa, mga kalita. So, yun yung issue. Kaya tinapos ng Diyos yung ganyang ang sigaw nila, crucify Him. We need the blood. We need His life. Diba? So, tingnan mo ang New Testament, kailangan namin dugo ka. Kailangan talaga kamatayan ni Kristo para hindi nilipit pang patayin talagang Messiah. So, tinapos natin yung ganong kabayolenteng bagay. So, yung opposite po ng mga kabala, ng mga grupo, no? Na yan ay talaga pong ritual sila, pumapatay ng bata, ng hayop. Galit sila sa pagbubo ng Diyos. So makikita natin, sino ba yung unang pumatay? Si Cain. Dugo. Gabi. Ganun po. Kabayulan. Kaya nga sabi lang, ang dugo mula sa panahon ni Abel, hanggang sa kasalukuyan, pananagot nila, sumisigaw ang dugo ng mga tao na to para maghingi ng paghihigantian. Ano ang sigaw natin sa under the altar? Vengeance. Lahat ng mga pumatay sa atin, mula kay Abel, tayo ang nakatakda. At ngayon, nagsiset tayo ng sentensya sa kanila. Hanggang sa panahon, hanggang mula kay Cain, hanggang sa panahon natin. Tayo ngayon ang humatol sa kanila. At itong scripture na ito, mga kapatid, ang hahatol sa kanila. Itong message natin for today. So, I've got to be something new. It got to be something new. Got to be something that the people don't understand. I don't need to be sent if there's if the same old school of theology. It's got to be something different. So, yun ang statement ni Barbara. This is my stand. Mula pa sa lumang panahon na ako, ayoko magturo ng luma. Laging bago. Laging ito na ng Lord. May mga promises, ang prophet, ang scripture. Sabi ni Barbara na may responsibilities para sa aming panahon. Para sa grupo ko. Wala akong pananagutan sa ibang grupo. As long as I live. So, patay na si Brother Branham. Ang source natin yun, alam niyo kung sino? Sa Mount Transfiguration, sa Matthew chapter 17. This is the rehearsal of our time wherein Jesus Christ changed his garment. Nagkaroon siya ng tinatawag na ng changing, nagliwanag ang kanyang damit. Ito ang ating scripture eh. And Moses and Elijah were beside him, talk with him. So itong tatlo na ito, mga kapatid, Moses and Elijah, kung makapansin po natin, doon sa Minora, doon sa book of Old Testament, sa Zechariah, may 7 candlestick doon, at between the two, there's a tree doon, tree of olive tree, na nasa gitna yung 7 candlestick. So, kung makita po natin, mga kapatid, na yung 7 candlestick na yan, nire-represent ni Jesus Christ. So, law, Moses, at yung ating panahon is the message of grace and law. So, 7 candlesticks. So, kung makita po natin, mga kapatid, sa panahon naman ni Brother Branham, ito pinag-isipan ko po, sa panahon ni Brother Branham, kinakailangan niyang pumasok inside the pyramid.
In order na maintindihan nyo. Hello? So, ang 7 candlestick ay type ng 7 church ages na pyramid na pinasok ni Brother from inside. Inside. Kailangan maintindihan niya yung behind that symbol, lahat yung maintindihan niya, in order na maintindihan niya yung 2 witnesses, 7 candlestick. So, kailangan maintindihan kung paano natin maintindihan yung Mount Olivet na yon, kung saan nag-change nila ng garment si Jesus Christ. Yung glory ng Lord ay nando doon. Merong Moses and Elijah, may Jesus Christ. He was walking doon in the middle of this candlestick. So, it is the angel of the covenant. At makita natin, doon sa chapter 10 ng Book of Revelation, yung angel of the covenant, hawak yung book. So, yung Moses and Elijah candlestick, the sum was there in the chapter of the Book of Revelation, chapter 10, with the open book. Yung backside, nandoon. So, in order na maintindihan natin, kaya alam po natin yung written within. Para maintindihan din natin yung backside. Hello? Kasi kinakailangan madaanan po natin yung from Genesis, Old Testament at New Testament para maintindihan po natin yung ating panahon. Napakalaga. So, si Brother Branham was caught up inside the pyramid. Inside the pyramid. So, yun po yung pinasok niya. Yung 7 messengers. Kung makita natin, nung magpakita si Brother ang 7 angels sa Sunset Mountain, pumasok siya inside of the 7 angels. Nakuha niyo po ba? Pumasok siya doon. Sa loob. Kasi nasa loob nun yung Book of Redemption. Ang yung iba, written word yung tinitingnan. Hindi yung nasa loob. So, tingnan po natin yung ano ba yung 2 witnesses, 2 olive tree, at saka yung 7 candlestick, at doon po yung nasa loob nun. So, yung nasa loob nun, white stone. Kung hindi po ba? White stone po siya. Are you following? It is yung nasa loob yung backside of the book. So, yet it's got to be identified. So, Romans 11:26, and so Israel shall be saved, and it's written, there shall come out the Son, out of Zion the deliverer shall turn the ungodliness of Jacob. For this my covenant unto them, I shall take away their sin. And concerning the gospel, they are enemies. Touching of the election, they are beloved for the Father's sake. So, dahil sa ating mga magulang, tayo pinakamamahal. Ang gospel lang ang pag-uusapan, tayo kaaway kasi tayo matigas ang ulo natin. Pero dahil sa ating covenant doon sa everlasting covenant, sa everlasting covenant kay Abraham, doon sa tinatawag unconditional covenant, God consider us perfect because of our Father. So it takes 400 years. Sa Egypt. It takes 400 years from the last book of the Old Testament, the book of Malachi, until Jesus Christ or John the Baptist. It takes 50 years, 56 years from the death of Brother Branham in 2021, kung saan lumitaw ang 800 years Christmas stars, ang death rod. So, lumito po yung tinatawag na stereo. So, yun yung ating covenant. So, kung saan dineclare ng Pilipinas yung quintennial, kalayaan. So, kung saan dineclare the same day ng Amerika yung Juneteenth. Amen? Ni Martin Luther the King. Ni-repress nila yung ginawa niya President Abraham Lincoln noong 1863 kung saan pinalaya ang black slave, Declaration of the Clemency, Presidential Clemency. Noong June 10, noong 2021, the same thing. So, marami po lang kung saan 2021 ang pera ay pinagawa sa Canada, yung 1,000 millennium, type ng millennium, eagle ng Pilipinas ang inilagay. Ang
national bird, ano? So, marami pa po mga kapatid na mga pangyayari na nangyari ng 2021. At I hope na you were blessed and it is a grateful day and time na na-explain po natin ng maayos at nagawa na nayayos natin. The reason why question po yan about the blood, ngayon planchado na ito. So if there is still question, so pwede naman kayo magtanong sa akin personally.